Magandang araw po sa inyong lahat. Meron pong kasabihan that ignorance of the law does not excuse non-compliance therewith. Natatawa na lang po ako dahil sa isang interview, itong si DILG Secretary John Vic Remulla ay nagsabi na ako daw po ay aarestuhin na dahil meron na raw akong Interpol Red Notice. Unang-una po, wala po akong Interpol Red Notice. Ang katunayan, malaya po ako dito sa Europa. Alam po ng otoridad kung saan ako nakatira at kahit kailan po, kung kinakailangan nila akong arestuhin, hindi po ako nagtatago. Pangalawa po, as of February 14, wala po talaga akong kahit anong red alert, red notice galing sa Interpol dahil chinek ko po yan. Chinek ko po yan sa Austrian authorities, chinek ko po yan sa Czech authorities, chinek po yan sa Slovenian authorities. Wala po. At ang kadahilanan ma'am na ako'y kampante na wala po akong red notice galing sa Interpol ay noong 1 ng Disyembre, tinutulang ko po ang request ng gobyerno ng Pilipinas na ako nga po ay mailagay sa red notice ng Interpol. Ang aking basihan, ako po isang asylum seeker at sang-ayon sa batas po ng European Union, hindi po dapat na linalagay sa red notice ng Interpol ang isang asylum seeker dahil ako nga po ay nagsasabi na ako'y ginigipit dahil sa aking politikal na mga paninindigan at paniniwala laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, bukod pa po doon sa pendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Dahil nagsimula po ang aking application sa Netherlands, in-apply po ang Dublin Rule sa akin, yung rule na ang bansa na nag-issue ng visa ang siyang dapat magbigay ng proteksyon habang dinidinig ang aplikasyon for asylum. At, gaya ng aking sinabi, wala naman pong red alert, wala pang red notice na nai-issue ang Interpol. Kung meron po, nabigyan na po ako ng desisyon dahil tinutulan ko nga po yan. At ngayon nga po, nag-email ako ng follow-up kasi nga naman medyo may katagalan na nakabinbin yung ating oposisyon sa request ng gobyerno ng Pilipinas na mailagay tayo sa red notice ng Interpol. Bukod pa po rito, ang red notice po ay hindi po yan arrest warrant. Wala pong bansa sa buong European Union na nagtatrato ng red notice ng Interpol bilang isang arrest warrant. Ito po ay isa ramang request na kung po pwede, provisionally, panandalian, arestuhin ang isang tao para ma-extradite doon sa requesting country. So, ang consistent jurisprudence po ng European Court of Human Rights, hindi po yan automatic na ini-enforce. Kinakailangan dumaan po yan sa hukuman ng mga bansa na rinirequestan na mag-aresto at pagdating po sa hukuman, titignan po ng hukuman kung meron nga bang political na motivation yung pag-include ng tao sa isang red notice ng Interpol. Pero ang sinasabi ko nga po, wala po ako sa red notice, so wala po talagang posibilidad na ako ay maaresto dahil nga sa red notice. At kung meron man, alam na alam naman po ng Austria dahil dito nga po pinirmahan ang Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na hindi ako po pwedeng mapadeport sa Pilipinas habang nakabinbin po ang aking asylum application. Hindi ko po alam kung anong motibasyon ni Secretary Remulla doon sa kanyang interview na aarestuhin na raw ako.
Well, sa akin po, nagpapakita lang yan ng gross ignorance of the law. Alam ko po hindi siya abogado, pero kung siya naman po ay magsasalita tungkol sa red notice ng Interpol, sana basahin muna ang rules, hindi lang po ng red ng Interpol mismo, kung hindi ang rules na rin ng European Union at ng Batas Austria bago magdeklara ng isang bagay na imposibleng mangyari sa ngayon, ang pagpapaaresto at pagpapadeport sa akin. Ulitin ko po, naninindigan ako, wala pong kahit anong ebidensya, wala man lang complainant laban sa akin diyan sa non-bailable na human trafficking. At ang dahilan nga kung bakit ako'y humingi ng asylum ay sinasabi ko na yung ganyang kaso na non-bailable ay isang kaso ng unjust prosecution. Nakadulog pa po ako sa kalihim ng Secretary of Justice doon sa aking tinatawag na petition for review na aking karapatan na questionin yung naging finding ng mga piskal na sigurado po akong ginipit para ako ay kasuhan dahil kilala ko po yung mga yan. At nung kami nagdidinig pa, umaaten pa ng mga pagdinig ng HUAD committee sa Kongreso, alam naman nila na walang kaebidensya laban sa akin. At least ebidensya na magsasapat para sa probable cause o di naman kaya yung reasonable likelihood of a successful prosecution sa hukuman. Malinis po ang konsyensya natin, and as God is my witness, wala po akong krimen, kahit anong krimen na ginawa sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maging maingat po sa mga fake news kahit sino pang nagpapakalat. And gaya na aking sinasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Salamat po.